hindi lang pinatawad yung offense, kundi hindi mo na kailangang bayaran yung obligation. Mas mabigat. Ayan. So there's this justice and fairness na kasama po doon. Okay na sana, ito. No? Ayan, okay na sana siya. And forgive us our debts. Madali lang po yun eh. Ipag-pray yun, Lord, forgive us our debts. And that's it. That's a very good prayer. Nga lang, meron po siyang kasunod. Ito yun. As we also have forgiven our debtors. Ibang level yun. Ayan. As we also have forgiven our debtors. Dati, ang intindi ko dyan, nung bata-bata pa ako, Lord, patawarin mo po ako para mapatawad ko rin sila. Hindi pala. Nagpatawad muna bago hihingi ng tawad sa Diyos. Yun po yung nakalagay. As we also have forgiven our debtors. So, ang panalangin po ay hindi paghingi ng tulong para patawarin natin yung iba. Hindi eh. Lord, tulungan niyo po ako para mapatawad ko sila. Hindi po ganun yung panalangin. Ang panalangin is that, Lord, patawarin mo po ako, yung mga pagkukulang ko, kasalanan ko, gaya nung patawad na ginawa ko na dun sa mga nagkasala sa akin. Kakaiba yun from my previous, I don't know, baka ganun yung understanding niyo, but no, as I went along with this, parang yun nga, mabigat siya. So, napatawad na natin yung mga nagkasala sa atin, tsaka tayo lalapit sa Diyos upang humingi ng tawad dun sa mga pagkakasala natin sa Kanya. So, hindi po ito yung forgiveness ng salvation, di ba? Yung prayer of acceptance, Lord, patawarin niyo po ako, manguna po kayo sa aking buhay, pawas kayo sa puso ko. Hindi po siya ganon. Iba po ito. It's more on relationship. Remember, our Father siya. Member na tayo ng pamilya ng Diyos, and hindi naging okay, nagkasala tayo, hindi naging okay yung relationship, and so we have to restore, reconcile a bit the relationship, so hingi tayo ng tawad. Parang yung anak nagkasala sa tatay, pero hindi ibig sabihin na dahil nagkasala yung anak sa tatay, hindi na sila magkapamilya. Magkapamilya pa rin sila. So, usually, ang nangyayari, yung anak, dahil siya nagkasala, hihingi siya ng tawad sa tatay, yung tatay papatawarin niya, and then they're okay again. Di ba? Ganun po siya. So, more on relationship. Hindi po siya yung salvation. Patawarin ang kasalanan para pumunta ng langit. Hindi po siya ganun. Ina-assume niya na we are member of God's family, so pwede na tayong kasama doon sa kaharian. Kasama na tayo sa kaharian ng Diyos at meron lang mga bagay minsan na hindi natin nagagawa. So, yan. Reconciliation of the, restoration of the relationship. And so, before we ask God for forgiveness, tayo mismo muna ang nag-send away, nag-remit, nag-release, nag-let go, nag-cancel ng obligation, nag-pardon ng mga nagkasala sa atin. Pinatawad na natin sila. Pansinin po ninyo na walang pag-aas ng forgiveness ng offender. Hindi pa nag-aas ng forgiveness yung offender. Ikaw, na ginawa ng kasalanan, pinatawad mo na siya, pero dito, wala pang siyang sinasabing apology or sorry or whatsoever. So, ibig sabihin yung pain nandun pa rin. Dahil sinaktan ka, gumawa siya ng hindi maganda sa'yo, yung pain nandun pa rin, pero sabi niya, forgiven our debtors. So, again, the prayer is not asking for help to forgive. Nandun yung kanyang initiative to forgive, even nandun pa yung pain. Even na hindi pa nagbabago yung nagkasala, hindi pa siya humihingi ng tawad, hindi pa siya nagre-repent dun sa kanyang ginawa. Mabigat yon. Napakabigat nun. At sa konteksto po nating mga Pinoy, mahirap yon. No? Kasi we are into this pride and ego and hiya. Yung hiya thing, di ba? Di ba? Ayaw nating mapahiya. So ayaw nating magpakumbaba, ayaw nating magpatawad. Kasi pag nagpatawad tayo, nagmumukha tayo yung mali, tayo yung mahina, tayo yung inferior. Di ba? There's that thing no, sa ating kultura. And so mahirap magpatawad. Yung magulang, hindi siya maghingi ng tawad sa kanyang anak. Bakit ako ang mauuna? Hindi ako mauuna. O yung panganay na anak, hindi siya mag-sorry dun sa bunso. Di ba?
or yung leader, hindi siya magsusorry doon sa kanyang member. So there's this napapahiya, bumababa yung pagtingin. Something, pag ikaw yung nauna nag-engage, nauna nag-initiate ng forgiveness. Ayan. Hanggat hindi siya humihingi ng tawad sa akin, hindi ko siya patatawarin. Di ba? Ganun po yung sa atin, kalimitan. So, pag halimbawa yung asawang babae, may naikwento siyang hindi okay dun tungkol sa kanyang asawang lalaki, sa kanyang mga kaibigan, tapos narinig, no? Napapahiya yung asawang lalaki. Di ba? So, yun issue napapahiya siya. No? And so, si asawang lalaki magre-reserve na ngayon, mag-withdraw. And then, mahirap siya mag-forgive kasi siya yung lalaki. Ayan. And then, yung empleyado na pinagalitan ng boss, napahiya sa harapan ng karamihan, no? Mahirap siya again mag-engage, sumuporta dun sa leader kasi napahiya siya. Sa construction, iwasan po natin yun kasi baka paglabas mo, hulugan ka ng martilyo or hollow blocks ng construction worker kasi pinahiya mo siya. Ganun yun, mabigat. Forgiveness sa kultura po natin. Or dito sa church, baka meron ganun. Hindi. Sa iba daw may ganun hindi nagkasundo doon sa kulay nung interior ng church. So gusto nung isa blue, yung isa white. So nangyari, white tsaka blue, kalahati daw. No, may nagkwento ng ganun So I don't know if that, totoo naman siguro, but yeah. Diba? So mga leader, yung idea ko, hindi pinakinggan, yung idea niya. So mag-reserve ka na ngayon, tapos aabot na siya ng taon-taon, nandun pa rin. Ito matindi, yung mga kamag-anak na sumuporta sa pag-aaral mo, nung nag-aaral ka pa, and then nung nakatapos ka na, ibinabalik sa'yo. Di ba? No? So, there's issue of utang na loob din, and then nahihiya ka, something like that. Tapos insultuin ka. Di ba, pinaaral kita. Wala ka pa rin trabaho hanggang ngayon. Di ba? So, ang hirap for you to parang retaliate or pag mag-forgive, initiate forgiveness kasi nandun nga yung hiya thing and kamag-anak mo pa. So, it's complicated sa kultura po ng Pilipino because of that hiya. Mahirap magpatawad sa kultura po natin. Siguro sa kanila ganun. Kasi sabi rito sa verse 15 ng Matthew 18, if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. So pag may nagawang hindi okay yung kapatid, sino ang magpa-confront? Yung ginawa ng hindi okay. Di ba? Ikaw na nga yung ginawa ng hindi okay, ikaw pa yung magpa-confront ng gumawa ng hindi okay sa iyo. So sa atin, napakahirap niya. Because we have that, yun nga, pride, ego, entitlement, and all of that. So, reconciliation, napakahirap. Because forgiveness nga is viewed as, mali ako. Diba? Parang pinapakita niya na mali ka. Ayaw mong isipin na magmukha kang mali. So ayaw mong magpatawad. It's a sign of weakness or inferiority. At again, we can draw that dun sa hiya thing sa ating kultura. So nagiging superior sila. Diba? Ako yung mali, tama sila. Mahirap tanggapin. Ayan. Ganun na lang ba yun? Hindi pwedeng ganun na lang yun. Diba? Nasaktan ako, dapat masaktan ka rin. Diba ganun, no? So we weaponize this thing na hindi magandang nangyari sa atin. Kaya again and again, sabihin ko po, napakahirap po nitong gawin. Napakahirap po nitong gawin. Na tayo, ikaw na nasaktan, ikaw pa yung mag-i-initiate ng forgiveness. Napakahirap nun. Pero yun po yung sabi ng text. Yun po ang sabi niya. As we also have forgiven our debtors. Nag-forgive na bago pa mag-aas ng forgiveness sa God the Father. So proactive siya. Ayan. Proactive siya. So parang forgive, may E. No? Before. Nabigay mo na bago pa man. Bago pa man humingi ng tawad, nabigay na. Bago pa man mag-repent, bago pa man magbagong buhay, nabigay na yung pagpapatawad. Ayan. Ang tanong, posible ba yun? Di ba? Meron ba tayong pwedeng paghugutan na ganun nga yung nangyari? Saan galing itong ganitong pagpapatawad?
Meron bang ganitong klaseng pagpapatawad na yung mismong na nasaktan ay siya yung nagpatawad? Okay? So, panguna bilang pangumpisa, okay, umpisa pa lang pala no? Again, yung tanong ko is that, posible ba na yung nagawan ng kasalanan, siya pa yung unang magpatawad? Sabi rito, sa Colossians, bearing with one another, and if one has complained against another, forgiving each other. Di ba? As the Lord has forgiven you. Ganun, yun pala yung pinanggalingan nun. As the Lord has forgiven us. So kaya po natin nagpatawad, hindi pa man siya humihingi ng tawad kasi tayo mismo nakaranas na ng ganung klaseng forgiveness galing sa ating Panginoon. Ganun po kasi yung pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Wala pa man tayong ina-ask na forgiveness, pero yung forgiveness niya, naka-ready na. We have experienced it. No? As a member of God's family, we are to extend it also. We are to express it also. So you also must forgive. Pinatawad na tayo ng Diyos doon sa ating sin, and we become member of God's family. Ito na yung sin of salvation. Ito na yon, forgiveness sa salvation thing. Yan na po yon. At dahil ligtas na tayo, member na tayo ng pamilya ng Diyos, we are to also forgive others kasi tayo nakaranas na ng pagpapatawad ng Diyos. Ayan. Ayan sabi niya. Okay? So, kaya nating magpatawad, sabi sa text, kasi una na-experience na natin yung pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kusa ba ang pagpapatawad ng Diyos? Proactive ba yung pagpapatawad ng Diyos? No? Bago pa tayo humingi ng tawad, napatawad na ba tayo ng Panginoon? Forgive. Ayan. Sabi po dito sa Romans 5:8, but God shows His love for us. Ito yung nasa kanta ata kanina. Sukdulang So, pwede yun yung kantayin natin. Pag English. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So while we were still sinners, so yung sinner na yon, meron dong, hindi man sinabi yung forgiveness, pero dahil nabanggit yung sin, there's this issue of forgiveness po rito. Ibig sabihin, meron nang naipataw na pagpapatawad bago pa man humingi ng kapatawaran. Kasi while we were still sinners, Christ died for us as an expression of God's love para sa atin. Ayan. Yun yung hugot, yung pagmamahal ng Diyos. Okay? So wala pang request ng pagpapatawad, pero namatay na ang Panginoon para sa atin, sa ating mga kasalanan, kasi mahal tayo ng Diyos. Wala pang nakitang pagbabago, wala pang nakitang reconciliation, pero nauna na nag-offer ng pagpapatawad sa sinner as an expression of God's love sa atin. Sa verse 6, nakalagay po doon, weak daw tayo. Wala tayong pwedeng gawin para mapatawad, ma-absuelto sa ating mga obligasyon. Tapos enemies pa tayo ng Panginoon. Sa verse 10, nakalagay po doon. So, wala tayong pwedeng gawin para mapatawad, magkaroon ng peace. On our own, wala tayong pwedeng gawin. And so, ang nangyari, ang Panginoon ang nag-initiate ng kanyang pagpapatawad as an expression of His love, para po magkaroon tayo ng reconciliation sa Kanya. Ayan. So, may mga instances sa buhay po natin na minsan, ang trato natin sa mga nag-hurt sa atin ay sila po ay ating mga enemies. Tama po ba? Dahil sinaktan mo ako, parang ang treatment natin sa kanila, parang kaaway natin sila. Pero, isa sa mga command nga is, yun nga, with the proactive forgiveness thing, kaya na-command yung love your enemies. Dito yun galing Si Lord ang unang nag-exemplify nun, iminodel niya po yun, kaya sinasabi niya rin sa atin, kinocommend niya sa atin na we are to love our enemies. And the first stage of that loving of the enemy is, paano kayo hindi magiging enemy ulit? Di patawarin mo muna. Patawarin mo muna. Ayan. So, love is expressed in forgiveness. Okay. So, ang nagmamahal, nagpapatawad. Wow. Pang-Valentine's, di ba? Pang-Valentine's na message, di ba? Ang nagmamahal ay nagpapatawad.
Magkano yung tinda ng Lifeline? Okay. Pwedeng tumawad. When we go deeper, at susundan natin yung gustong sabihin or sinasabi nung text natin sa Matthew, so ang nagmamahal ay nagpapatawad. Ang nagmamahal nagpapatawad. Pero pag pinuntahan natin si Matthew, ang mangyayari is that ang nagmamahal na uunang magpatawad bago pa man humingi ng tawad yung nagkasala. So it goes deeper. It goes deeper. And that's the model. And so mahirap siyang gawin. Mahirap po siyang gawin. Pero yun kasi yung sinasabi, so it is possibly again, connecting it to verse 9 and 10, a reflection of that holiness. Kasi pinag-pray natin Pinag-pray natin na yung holiness ma-reflect sa atin. So ito na yun. One way to do it is forgiveness and righteousness and the will of God. Pinag-pray natin doon sa umpisa, 9 and 10. So ito na yun, application. Forgiveness. Bago pa man. No? Proactive. Ayan. So dahil naranasan natin yung proactive forgiveness ng Panginoon, we are to do it also. And since mahirap po siya, kaya kailangan po natin siyang ipanalangin. At kailangan po natin siyang matutunan. Kaya po siya possibly itinuro ng Panginoong Hesus. Again, this is a teaching material. Itong prayer po nito is a teaching material. Teaching us how and what to pray. So dito, tinuturuan po tayo sa ating paghingi ng tawad, nagpatawad na tayo previously. Ayan. Ang tanong ulit na kasama dito is that, what happens kapag hindi tayo nagpatawad? So, hingi na tayo agad ng forgiveness kay Lord. Kaya lang, hindi pwedeng hindi gawin kasi yun yung nakalagay dyan. Pero what happens if hindi tayo nagpatawad? So, tignan po natin. This gets better, no? So, sabi dito, interestingly, itong verse 12, prayer po siya for forgiveness, no? Ito lang pong prayer na ito ang merong comment sa dulo. Yung ibang prayer, yung hallowed be your name, your kingdom come, your will be done, our daily bread, and do not give us to temptation, deliver us something. Lahat po yun, nandun lang siya. Ito lang pong forgiveness ang merong additional comment sa dulo. Ibig sabihin, binibigyan po ito ng stress, ng emphasis. Kasi serious po ito. Ayan. So dito po nakalagay sa verse 14 and 15, inulit po niya ulit. Hindi na po ito kasama sa prayer. Ito ay comment, no? Comment na to emphasize the seriousness of forgiveness. For if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Pareho lang siya, di ba? Positive lang yung pagkakasabi doon sa umpisa. Doon sa pangalawa, negative. To emphasize the seriousness of the matter. Ano ang mangyayari kapag hindi tayo nagpatawad? Again, ang ating assumption, yung ating estado dito is that we are praying our Father, di ba? We're praying our Father. So ibig sabihin, membro na tayo ng pamilya ng Diyos kasi we are saying na God is our Father. So membro na tayo ng pamilya ng Diyos. Pag membro na tayo ng pamilya ng Diyos, nagpapatawad na. Nga lang pag hindi nagpatawad, what happens? Okay. So ito na po. Merong kwento sa Bible, sa Matthew pa rin, at to explain ano ang nangyayari. Ang tanong ko is that, ano ang mangyayari kapag hindi tayo nagpatawad? So sabi po rito, ni Peter, kay Lord Jesus Christ, lumapit po siya, sabi niya, Lord, paano pag may nagkasala sa akin, how often will my brother sin against me and I forgive him? Ilang beses ko siya papatawarin kung nagkasala siya sa akin? So sabi ni Peter, sinagot niya yung kanyang tanong, as many as 7 times ba?
Parang gano'n. No? So parang ina-assume niya na bawat kasalanan, patawarin mo. Bawat kasalanan, patawarin mo. So yung 7 kasi parang there's this issue, parang nuance of perfect siya. Pero, sabi ni Lord, binasag niya yung trip ni Peter. Tinaasan pa niya yung level. No? Sabi ni Lord, I do not say to you 7 times, but 70 times 7. So, ano yan? Anong result niyan? 70 times 7 equals? Ilan? O hindi, mahihina ako sa math eh. O, bahala na kayo. O, di ba? So, sa ibang translation, may iba pang 490 daw. Pero hindi po ito literal. Ibig sabihin po nito, walang limit. Yun yung sagot. Walang limit yung pagpapatawad. Ayan. So, sabi niya, nagkwento ngayon si Lord. So, ito yan. Kukwentuhan kita para makita natin yung application nitong sinabi ko sa iyo. So, merong isang hari at gusto niyang isettle lahat ng mga nagkautang sa kanya, ng mga servants niya. So, pinatawag niya itong servant na una at itong servant niya, napakalaki ng utang, no? 10,000 talents. So, pag kinonvert niyo natin sa panahon na daw natin ngayon, kasi yung talent, igagawin pang gold, etc., etc., so, aabot po siya ng 3 trillion pesos. So, ganun yung computation. Napakalaki. So, ibig sabihin, then parable po ito. So, ayan. So, ibig sabihin po nun, hindi kailanman mababayaran nung tauhan niya yung kanyang pagkakautang. Yun lang yung point. Wala siyang pwedeng gawin sa buong buhay niya na kayang bayaran yung kanyang pagkakautang. So, sabi ni hari, malaki ng utang mo. So, ganito ang gagawin natin. Ibibenta kita kasama ng mga pamilya mo at lahat ng ari-arian mo para mabayaran yung utang mo. Ayan. Yun yung sabi ng hari. Tapos, ang nangyari, sabi ng tauhan niya, humingi siya ng mercy. Lumuhod siya sa harap ng hari at nagmakaawa. Ang sabi nung servant, bigyan niyo po ako ng panahon. Babayaran ko po ang lahat ng utang ko sa inyo, sabi niya. So yung babayaran ko po lahat ng utang ko, well, hindi po yun kailanman mangyayari. At alam po yun ng hari. Alam yun ng hari na kailanman hindi niya yun mababayaran. Hindi niya yun mababayaran. So, sabi nung kwento, naawa yung hari sa kanya. Pinatawad niya yung kanyang utang at pinalaya pa siya. So dalawa, no? Hindi na siya magbabayad, tapos hindi pa siya makukulong. Pwede kasi na, okay, wag mo nang bayaran, pero makukulong ka. Hindi. Antindi. Antindi nung expression ng mercy nung hari, no? Hindi na magbabayad nung napakalaking utang na yon at hindi pa siya makukulong. So, tuwang-tuwa ngayon itong tauhan niya. Tuwang-tuwa siya ngayon. Nga lang, nung nakita nung tauhan, yung kapwa niya tauhan at yung tauhan na yon may utang sa kanya. No? Magkano yung utang? 100 pesos. Okay? 100 pesos. Okay? Mababa lang. Kumpara dun sa utang niya dun sa hari. Okay. So, ang sabi niya, bayaran mo yung utang mo sa akin. Diba? Yung 100 pesos, bayaran mo. Sabi nung tauhan na may utang sa kanya, nagmakaawa din siya. So sabi niya, bigyan mo ako ng panahon para mabayaran ko yung utang ko. No? Pero hindi siya pumayag. Itong yung pinatawad ng hari, hindi siya pumayag. So ang ginawa niya, pinakulong niya yung kanyang kapwa-tauhan na ayaw magbayad sa kanya. Nakita ito ng mga ibang tauhan. So inireport niya yun dun sa hari. Mahal na hari, ito po ang nangyari. So inireport. So nalaman ng hari at nangyari, pinatawag niya ngayon itong kanyang tauhan na kanyang pinatawad. Sabi ng hari, napakasama mong tauhan. Diba? Nagmakaawa ka sa akin, kinansel ko lahat ng utang mo. Naawa ako sa iyo. Ayan. Di dapat naawa ka rin sa kapwa mo. O diba? So natanggap niya yung mercy, so dapat ikaw mag-express ka rin ng mercy doon sa mga nagkautang sa iyo. So dahil doon, galit na galit ang hari at inutos niya. Anong inutos niya? Pahirapan itong tauhan na to. Ikulong at hindi siya papalayain hanggat hindi siya makabayad ng kanyang utang. Di ba? Pinahirapan, kinulong, and he will stay there hanggang sa hindi siya makabayad ng kanyang utang. So after the story, sabi ni Lord, ganyan din ang gagawin sa inyo
ng tatay ko sa langit kung hindi nyo taos-pusong patawarin ang mga kapatid ninyo. So tayo na naka-receive ng mercy, we are to express the mercy. Nga lang, pag hindi tayo nag-express ng mercy, ang nangyayari is that pinalaya na tayo ng Panginoon, wala na tayong kailangang bayaran. Pag hindi tayo nagpatawad, binabalik natin yung ating mga sarili doon sa kulungan. Pinapahirapan natin yung ating mga sarili. Ganun po ang nangyayari. Na in the first place, pinalaya na tayo. No? So pag hindi nagpatawad, ganun po yung nangyari. Pinahirapan siya, ibinalik siya doon sa kulungan. Diba? Ayan. Alam ni Lord na kailanman, hindi natin, wala tayong pwedeng gawin, no, para patawarin na tayo. Pero siya yung nag-initiate ng forgiveness. No? Proactive forgiveness. At grabe yung kanyang pagpapatawad. At yun yung expected from us na membro ng pamilya ng Diyos. Magpatawad din tayo. At kung hindi tayo magpatawad, ibinabalik natin yung ating mga sarili sa kulungan. Magiging preso tayo ulit nung pain, nung bitterness. At nagpapakontrol ulit tayo dun sa naggumawa ng hindi maganda sa atin. No? There's this issue of control kasi. He who angers you, controls you. He who angers you, controls you. Kapag bad trip ka dun sa tao, hindi man niya alam, pero nakokontrol ka niya. Halimbawa, hindi kayo okay nung isa mong kasama, may party, alam mo na nandun siya, hindi ka pupunta. So there's control doon. Hindi niya alam yun, pero kinokontrol ka niya. Ganong issue. Ayan. So, hanggat hindi mo siya napapatawad, yung control na yon nandoon. Hanggat yung anger nandoon, yung pain nandoon, yung resentment, yung bitterness nandoon, yung control na yon nandoon. And so we are imprisoned doon sa sitwasyon na yon. Kaya mahirap siya. Mahirap gawin. Mahirap gawin itong pagpapatawad na ito. Sabi ni Smedes, when you release the wrongdoer from the wrong, you cut a malignant tumor out of your inner life. You set a prisoner free. Nga lang, but you discover that the real prisoner was yourself. Hindi pala siya yung pinapalaya mo. Ikaw pala yung napapalaya when we forgive. So in forgiveness, we are saying, I am letting go of your control over me. I am canceling your power of control over me. Diba? We are setting ourselves free from bitterness, resentment, brokenness, from the mental and emotional stress nung pain na yon, nung incident na yon. At napakahirap nung gawin. As an expression of love, we express forgiveness. Forgiveness swallows injustice, pain, and brokenness. It is liberating. Nakakapagpalaya po siya. Ayan. So forgiveness ends the cycle of, in a way, pag titignan natin, may issue siya na gano'n, posible na forgiveness ends the cycle of injustice. Kasi pag injustice kasi, this breeds another injustice kasi magre-retaliate pa yan eh. And then magre-retaliate pa yun. Pero pag nag-forgive ka na agad, wala nang magre-retaliate. Diba? Hurt breeds hurt. Pero pag nag-forgive ka, the cycle of pain ends. So hindi ko sinasabing na wala na yung pain at i-neglect natin yung pain. Hindi po ganun. Nandun pa rin siya. Pero you still offer forgiveness even in the midst of that brokenness, in the midst of pain. And so, that's what makes it napakahirap gawin. So forgiveness is a choice. Hindi po siya nakabase sa feelings. Papatawarin kita pag okay na ako. Hindi siya po ganun. Dahil sa sobrang hirap po niyang gawin, pag nagawa natin siya, pwede po natin siyang sabihing isang milagro. Forgiveness is a miracle. Napakahirap po siya kasing gawin. Napakahirap siyang gawin. Because of extreme difficulty
we can consider it as a miracle. No? Yung pagkakaroon ng puso na magpatawad kahit na nagdadamdam ka pa rin, kahit na in pain ka pa rin, pero nandoon yung nais mong magpatawad, na nagpatawad ka na ginawa mo na siya, that's the miracle in itself. So to proactively forgive the offender without him or her asking for forgiveness, it's a miracle. No, I think. It's a miracle. Because it's not the normal thing. Ang miracle kasi, it's not the normal thing. It's not the usual thing. It's not the natural order of things. The natural order of things would be, pag sinaktan mo ko, sasaktan kita ulit. No? Hindi pwedeng ganun. Yung pain na naranasan ko, dapat maranasan mo rin yun. Hindi pwedeng ganun. Ganun na lang. Pero dito, hindi siya ganun. It's not the natural order of things, the usual things that we do. And so, that's what makes it a miracle. Flowing through our brokenness. Flowing through our brokenness. It mirrors the mercy of God. Yung forgiveness ng Panginoon sa atin. No? Those who hurt us, no? Because they hurt us, they don't deserve forgiveness. May mga ganong pananaw. Ganon din naman tayo. No? Nagkasala tayo sa Diyos, and we do not deserve His forgiveness. Pero binigay niya yon bago pa man tayo humingi ng tawad. Bago pa man tayo karapat-dapat, sabi ng kanta, we are unworthy pa. Pero nag-express na siya ng pagmamahal. Expressed through His forgiveness. So it's proactive. Nandun pa rin yung pain, but the person chooses to forgive, to let go, to cancel the debt, to let go of the obligation, to release, to leave behind. And so, gusto nyo bang makaranas ng miracle? Ano ang pwedeng gawin para makaranas ng miracle? Alam nyo na yung sagot. Pag ipanalangin po natin ito kasi mahirap po talaga siyang gawin. Kailangan po natin ang biyaya ng Panginoon. Hanggat hindi natin na-realize yung kalakihan, yung magnitude ng mercy ng Diyos, mahirap pong magpatawad na nandun pa rin yung pain na hindi pa rin siya humingi ng tawad and all of that. Naghahanap pa rin tayo ng kondisyon. Pero dito, walang ganun. And so, we need the grace of God. We need the help of God para gawin po ito. Possibly, din dun sa konteksto nila, kaya nilang gawin yun. Pero sa ating mga Pinoy, mahirap po siya. We are to forgive first. And then we ask God for forgiveness sa mga hindi natin nagawa na na-expect sa atin. So in forgiveness, there's humility. In humility, there's selflessness. And in selflessness, miracle happens. In selflessness, that's where miracle happens. But wait, there's more. Ayan, meron pa po akong tanong. Ang sabi po niya, your father knows what you need before you ask Him. Diba? And then, nung pagkasabi ng Panginoong Jesus nito, your Father knows what you need before you ask Him. Immediately after this, ang sabi po niya, pray then like this, Our Father in heaven, hallowed be your name. Tapos, forgive us our sins. Ibig sabihin nun, we need this. We need this. We need to ask God for forgiveness, pero we need also to forgive those who have sinned against us. It's a need. Kasi pag nagawa natin yon, doon tayo napapalaya. Doon tayo napapalaya. So, sa hindi masukat na wisdom ng Panginoon, mabiyaya niyang karunungan at mapagpala niyang karunungan, sinasabi niya po rito, reading it from the needs perspective, kailangan po natin ito. Kaya sabi ni Lord, tinuro niya sa atin, ito, kailangan niyo to, panalangin niyo to. Hindi lang yung daily needs ninyo na physical need, but you have to ask for forgiveness. And in the asking of your forgiveness, kasama doon yung pagpapatawad nyo, doon sa mga gumawa ng hindi okay sa inyo. So hindi siya nakadepende sa apology, hindi nakadepende sa sorry, but it is dependent on the overflow of the mercy of God na na-receive po natin. Ayan.
Meron pa akong isang tanong pero hindi ko na yon isasama. Maraming pwedeng sabihin po, no, dito sa forgiveness. And kulang ang oras. Madaling sabihin nyo, madali mo lang sabihin yan, Kuya Wilson, kasi offender ka eh. Ikaw lagi nag-o-offend eh. Bad trip ka, lakas mo mang bad trip eh. Gusto mo kasi mapatawad ka. No? Kaya ako sinasabi ito, possibly. Pero hindi. Dahil kasama po siya sa Lord's Prayer, kailangan ko po siyang i-discuss. And nung pinapag-aralan ko siya, nung dumadaan po ako rito, marami pong naituro sa akin and appreciate it. I'm thankful to the Lord na nadaanan ko po siya. And I'm praying na mag-manifest yun sa akin. Karamihan sa atin, ako kasi, I'm into the ideal lagi. Parang ganon. Pag ideal siya, gusto ko siya. So pag hindi nagawa yung ideal, nababad trip ako, napoprostrate ako. So, and then, I rationalize things. So when you give excuse, meron akong counter dun sa excuse mo. So ganun siya eh. Kasi nga, you go for the ideal. And so, napoprostrate ako, mahirap magtanggapin yung excuse niya. And so this is for me. No, kasi it's not okay. Isang maliit na example would be, doon po sa amin sa Brooklyn, Immaculate Conception Church, di ba? Yung sumunod doon, Brooklyn, tapos ito Seattle, no? Ayan. Dito kami sa Brooklyn, ito yung Seattle. Merong nagpa-park dito na Ford Everest na pula. Dati, sa corner. Di ba? Delikado yun. Kasi, pag mag-left turn ako sa Seattle, galing sa Brooklyn, nandito siya, gaganon pa ako. Paano pag may pumasok? Blind spot siya eh. So, ang ginawa ko, nireport ko siya sa barangay. Meron po dito Everest, ganyan-ganyan. Kasi I'm for the ideal eh. Always for the ideal. So, nireport ko siya. Okay. So, and then, hindi na siya nag-park. Okay? Hindi na siya nag-park. Ngayon, merong pick-up. Hilux naman, gray. Nandun pa rin, no, sa corner. Pumalit. So, nireport ko ulit sa barangay. Okay, meron po ulit dito. Delikado po kasi. In-explain ko naman, delikado siya. Blind spot, may maka-aksidente, ganyan-ganyan. And then, nawala siya. And then, bumalik ulit. Colonel daw, siguro takot yung barangay sitahin. Nga lang, noong nadaanan ko po ito, kailangan magpatawad. So, sabi ko, Lord, bahala na. Kung bahala na kayo doon. Well, na-report ko na naman siya. So, nandun pa rin siya, I let go. I let go of my claim doon sa space na yon. So, iingatan ko na lang yung pag left turn or pag right turn doon sa corner na yon. I let go. And it applies to driving, as in, as a whole. Grabe, no? Dito sa Pilipinas, matindi tong forgiveness na ito. Bago pa sila humingi ng tawad. Okay? Patawarin. Nasa corner, nagsasakay ng sasakyan, no? Di ba? Green na, nandun pa rin siya. Nagsasakay ng pasahero. Ayan. So, yun. And, simpleng example lang yun, no? At marami pa po siyang application. So, I appreciate this very much. And I'm asking for God's grace na unti-unti ay magawa ko po ito. Kasi, yun nga, mahirap. For me, mahirap po ito. And, tulungan nawa ako ng Panginoon dito. So, yun. Hindi para patawarin niyo ako. Kasi lagpas na ako sa oras. Hindi yun. No? Hindi yun. It's because malaki yung naitulong niya po sa akin. So, as an expression of my humble thanksgiving sa Panginoon, I'm sharing it to you. Baka kasi makatulong po siya. I don't know, baka makatulong. So, proactive forgiveness. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Nakadepende sa iyo. No? It depends on you. Live peaceably with all. So, nasaan ang justice? Ito po yun. Verse 12. Verse 19 yan. Verse 19. Ang justice ay sa Panginoon.
Bahala na si Lord doon. Pinatawad kita. Kung meron man karapat-dapat na pagbayaran ka, si Lord na ang bahala doon. Siya na po yung bahala doon. So yun. By faith na tinatawag. By faith na forgiveness. Hindi natin dinidiktahan yung mangyayari sa Kanya. No? Dahil ginawa mo to sa akin, dapat ito mangyari din sa iyo. Hindi. Lord, bahala ka na. Kung ano man yung nararapat sa Kanya, kayo na po ang bahala. So hindi natin kinakancel yung obligasyon. Kung meron man talaga, bahala na ang Panginoon. Diba? Bahala na ang Panginoon. Ayan. So in that forgiveness, hindi natin alam, mag-miracle pa ulit. So yung miracle na experience natin, tayo muna yung nagpatawad. That's miracle na, di ba? So nung pinatawad natin siya, possibly, mag-miracle din ang Panginoon sa kanya, magbago rin siya. No? And then the miracle never ends. Di ba? You start a cycle of miracles. Kanina, you end the cycle of bitterness, resentment. Ngayon, you start a cycle of miracles kasi nag-actively forgive tayo. Ayan. Yung give nga mahirap eh. Di ba? Forgive pa kaya? O di ba? yung ang give mahirap. O di ba? Eh yung forgive pa kaya? Kasi gusto natin nagre-rest back lagi, no? Ayan. So, when we forgive, when we proactively forgive, ayan, we give up retaliation, we give up resentment, we give up repayment, we give up the rule, the control, no? Ayan po, yung forgive, yung give, apat na gini-give up natin, when we proactively forgive, no? We give up yung pagnanais natin ng revenge, ng rest back, yung bitterness, yung brokenness, yung resentment, we give that up. Yung demand for repayment, dapat bayaran mo yung may obligation ka, bayaran mo ito. We give that, we give up the control, no? Na dapat mangyari sa iyo, dapat masaktan ka rin. We give that control, we give up that control, at hinahayaan natin ang Panginoon na in His justice, siya na po ang bahala dyan. So hindi na sinasabi rito na maging manhid tayo, hindi po ganon, but it's an act of faith. Ayan, it's an act of faith. Okay? So, again, sa Pinoy context, napakahirap po nitong gawin. Kaya po, kailangan po natin lumapit sa Diyos para tulungan po niya tayo, magawa po natin ito. So, panalangin po natin, i-meditate po natin yung grace ng Panginoon, yung kanyang mercy. Hindi tayo karapat-dapat, sabi ng kanta, pero binigay pa rin ng Panginoon. Pag-pray natin to every day kasi yung Lord's Prayer is meant to be prayed every day. Give us today our daily bread. So may pwedeng i-assume na kasama din yung iba, daily. Pag-usapan po natin ito sa CG. Pwedeng pag-usapan natin ito. At ilista nyo po yung mga kailangan nyong patawarin. No? Alalahanin nyo sila, ilista nyo. Sino ba yung mga kailangan kong patawarin? Ayan, no? Una, si Magellan. Mga Praile, diba? Mga ganun. Si Thanos, diba? Ganyan. Sino ba? Si Kuya Wilson. Number 1 pala sa listahan si Kuya Wilson. Ayan. So, relationships, di ba? Baka asawa mo, siya number 1 sa listahan. Sino asawa mo? Wilson. Magulang. Bad trip ka sa magulang mo kasi utos ng utos, di ba? Di ba? Asawa mo kasi si Wilson hindi nagbigay ng flowers ng Valentine. So, number 1 siya sa listahan. Magulang, hindi utos ng utos, sino? Wilson pa rin. Diba? Leader sa church. Diba? Mahaba mag-preach, Wilson pa rin. So, number 1 sa listahan, no? Si Wilson pa rin. So, let's pray for this. And then, paggawa na yung listahan, we ask God for the grace, the mercy to forgive them. And then we draw near to God and ask for His forgiveness. Okay? Proactive forgiveness. So it is my prayer na meron po tayong natutunan po rito and bilang practice, pwede pong itaas nyo yung kamay nyo ganito. Ayan. Ayan. So forgiveness is
letting go and releasing. And so, as a practice, pag nagawa na natin po yung listahan natin, or kung meron kayong nang-iisip ngayon, we let them go. We release. And then we ask God for His forgiveness. Yun po yun eh. We release, we forgive first, and then we ask God for His forgiveness. Amen. Let's pray. Father, forgive us for our sins. We are not worthy of it, but because you love us, we ask it. And dalangin din po namin, Panginoon, ang biyaya niyo umabaw po sa amin upang makapagpatawad din po kami. And then with that forgiveness na na-receive po namin, kaya namin mag-forgive sa iba, and then babalik kami sa inyo ulit, humingi ng tawad para sa aming pagiging member ng inyong family. A manifestation, a reflection of your holiness, of your righteousness and your will sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen.